Inulan at binaha ang ilang bahagi ng Central at Northern Luzon pero hindi dahil sa epekto ng bagyo. Alamin natin ang paliwanag ng Pag-asa. Saksi si Athena Imperial. Hanggang pagkagat ng dilim, abot bewang pa rin ang tubig dito sa Barangay San Isidro ng La Paz, Tarlac. Baha pa rin kasi sa La Paz, Santa Rosa Road kung saan dumaraan ang mga papuntang Nueva Ecija. Yung sa may papuntang flood control po dahil po doon ang malakas ang current hanggang tuot pero malakas ang current po niya. So yun po yung prevention. May ilang sumakay sa dump truck o kaya'y namasahe ng 40 pesos sakay ng mga kuliglig para makauwi at makapiling ang nasalantang pamilya. Alas 7 ng umaga nagsimulang tumaas ang tubig sa Barangay San Isidro. Yung gamit nga namin, itinaas namin sa matas na sa mga upuan ganyan sa loob. Bukod sa mga gamit, inilipat din ang mga alagang hayop habang ang ilan lumikas na. Noong una, may mga nakagamit pa ng mga tricycle at motorsiklo pero hindi yan nagtagal. Ngayong alas 12 na ng tanghali, umabot na sa hanggang tuhod ang baha dito sa lugar na ito. Hindi na makadaan ang mga maliliit na sasakyan tulad ng mga tricycle at motorsiklo. Tanging mga SUV at malalaking truck na lamang ang nakakaraan dito. Ang mga residente napipilitan na lamang maglakad at suungin itong baha para makauwi at makalabas ng kani-kanilang mga bahay. Kinailangan naman ng mga demotor na bangka para pasukin ng rescuers ang ilang lugar. Ngayon po ay meron kaming may nag-request na i-rescue kami at meron kaming mga kasama dito na sa parting bahagi ng Mait, Barangay San Roque ay i-rescue namin sila. At hindi lang mga residente ang apektado. Mula kagabi hanggang kaninang alas 9 ng umaga, stranded dito ang may 100 pasahero ng mga bus na Pakabanatuan at Santa Rosa Nueva Ecija na baharin. Siguro po sa may Santa Rosa po, mga gadibdib po. Dito po kasi po itong Rahal, kataasan na po talaga. Dati po hindi inaabot talaga ito ng bagyo. Ngayon lang po talaga inaabot uli. Apektado rin ang iba pang bayan sa Nueva Ecija kabilang ang Gabaldon na sinalanta rin noon ng bagyong Lando. Ang pagbaha ay dahil sa halos tuloy-tuloy na ulan simula Martes ng umaga, dulot ng wind convergence o pagsasama ng hanging amihan at easterly winds. Nalubog din sa baha ang Candaba, Pampanga. Bukod sa mga bahay, nalubog din ang sementeryo. Pati ang simbahan kaya problemado ang mga taga rito kung paano magsisimbang gabi. Apektado rin ang mga nagsasaka sa mga bukiring tila lawa na ngayon. 300 na gastos, wala na akong makuha. Puhunan mo 300,000. Oo, punan pa lang yun. Magkano dapat kikitain mo niyan? Dapat mga kalating milyon. Ngayon, Wala na, yan lang ang napitas. ito lang ang natira. Lumubog lahat yung balag. Nakabalag yan eh. 700,000. Ito lang nakuha natin. Magkano lugi mo nun? Siguro ito makakabenta lang 100. Halos 600,000 ang lugi mo? Kapo. Ang tabing Bulacan, tulad sa bayan ng San Miguel, binaharin. Hanggang 6 na talampakan daw sa ilang lugar. Kabilang din ang mga palayan at maisan sa mga binaha sa Ilagan, Isabela. Lubog din ang ilang bahay at meron pang mga kailangang i-rescue. Sa Santiago City, inabot ng ilog ang isang tulay. Kinailangang lumikas ang mga nakatira sa ilalim nito. Pahirapan ang rescue operation. Matatanda. Ayaw tumawid kasi nagiginaw. Ito yung isang matanda na isakay namin. Ayaw nila dahil nagiginaw sila. Hinihintay yung bangka. Ako si Athena Imperial, lang inyong saksi.